Magandang umaga po, TFC family. Salamat sa Panginoon dahil muli binigyan tayo ng pagkakataong ito, ng araw na to para mapakinggan ang salita ng Panginoon. At naniniwala po ako na pagkatapos po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng bagong kalakasan, bagong pag-asa, kapayapaan at guidance po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. At welcome po ang bawat isa sa kaharian ng Diyos. At magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon habang kayo ay nakikinig sa kanyang mga salita. And I pray na ang iyong mga tainga po ay buksan ninyo. At naniniwala po ako na kayo'y handang-handa na. Sino po ba dito ang handang-handa na? Hallelujah! Thank you, Lord. Naniniwala pa ako na kahit di ko kayo nakikita, ay handa na po kayo. So, umpisahan po natin. Sa panahon po natin ngayon, patuloy pa rin po tayong gumagamit ng ganitong gawain. Yung gumagamit po tayo ng Zoom para magkita-kita tayo in virtuality at magsama-sama tayo, nakapagsama-sama tayo sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, wala po nakakahadlang sa gawain ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo sa gawain ito. At maski ang pandemic na ito na ating dinadanas ngayon ay hindi po makakapigil sa atin. Maaring maraming church ang sarado. Pero church building lang po yun. Pero ang church talaga, which we are the church, ay hindi po nagsasara. Nakakapanibago nga lang sa kasalukuyang mga nangyayari sa ating kapaligiran dahil lahat ng buhay ay apektado po. Maging spiritual man o physical, wala po exception. Maging mga trabaho natin na apektuhan, maraming tao ang walang hanap buhay. At maging mga politiko o mayayaman, apektado rin sila sa nangyayari sa ating kapaligiran. Mayaman ka man o mahirap, apektado po tayong lahat. Pero naniniwala po ako na kahit hindi po natin nauunawaan ang nangyayari sa atin ngayong panahong ito, at bakit nangyayari ito, at bakit hindi po malinaw, ina-assure ko po sa inyo, but when you hear the Word of God, it will give us clarity, it will give us direction, it will give us understanding, at kapayapaan. Tulad po ni Job, nung siya po ay mawala ang kanyang family, mawala ang kanyang mga kabuhayan, nagkaroon pa siya ng sakit sa kanyang katawan, tinatanong niya ang Diyos, kini-question niya, gusto niyang tanungin ang Diyos kung bakit nangyayari sa kanya yon. Pero ang Diyos ay magsalita. Tulad po ng gagawin po natin ngayon. Meaning, the Word of God is always the answer. So, basahin po natin ang text ngayong pag-aaralan po natin ngayong umaga. Matatagpuan po natin ito sa Mark chapter 8, verse 22 hanggang 25. Sabi po dito sa verse 22, when they arrived at Bethsaida, some people brought a blind man to Jesus, and they begged him to touch the man and heal him. Verse 23, Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village. Then spitting, dinuraan on the man's eyes, he laid his hands on him and asked, "Can you see anything now?" The man looked around. "Yes," ang sabi ng bulag. He said, "I see people, but I can see them very clearly. They look like trees walking around." Verse 25, then Jesus placed his hand on the man's eyes again, and his eyes were opened. His sight was completely restored, and he could see everything clearly. Ako mga kapatid, naniniwala na sa heaven ay walang scarcity.
Sa heaven, walang pagkukulang, walang mga deficiency, wala pong taggutom o wala pong mga drought, wala pong mga infirmities, walang mga sakit at karamdaman. Makikita po natin ang heaven po, walang kalungkutan. Lahat po, ito po ang lugar kung saan inilalaan po sa bawat anak ng Diyos. I believe God wants to bless us at gusto ng Diyos na ma-experience po natin ang sinasabi sa John chapter 10 verse 10 na sinasabi na Panginoon doon na bibigyan tayo ng abundant life ng Panginoon. Okay? At ang gusto ng Panginoon, magkaroon po tayo ng Zoe life. Ibig sabihin ng Zoe sa Greek word ay life. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magkaroon po tayo ng God kind of life. Na yung past natin ay hindi po magiging threat sa ating future. Mayroong mga pangako ang Diyos na gusto niyang maibigay sa atin. And He wants us to bring us to the destiny or destination na gusto niyang mapuntahan natin. I believe in my whole heart na mayroong mga promised land na gustong ipaposes sa atin ng Panginoon. And there's a life, yun po ang life na gusto ng Diyos na mapunta sa atin. Yun po ang kanyang plano. So, bago po magpatuloy, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming pong salamat dahil tunay Panginoon, Ikaw ay Diyos na napakabuti po sa amin, O God. Tunay Lord, wala po kayong iniisip kundi para sa aming kabutihan. Wala kang iniisip kundi sa maganda po namin future, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, I pray, O God, for your anointing, Lord, na ibuhos po ninyo, Panginoon, sa bawat kapatiran, O God. Buksan mo po ang mga kaisipan at taingan ng mga kapatid, Lord, na makikinig ng salita mo, Panginoon. And Lord, I pray na, Lord, ito'y pagpapala na ibubuhos mo sa mga kapatid sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito na muli mong ibinuhos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon, na aming binasa. At Lord, ikaw po, Panginoon, ang magsalita, Panginoon, sa bawat isa sa amin at gamitin mo ang iyong lingkod bilang speaker, Panginoon, ng iyong mga salita, God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, gusto ko pong bigyan ng title ang message na to. The Touch of Jesus. Ang sa Tagalog, ang hipo ng Panginoong Hesus. Hindi po yung sinasabi sa Pilipinas. Meron kasi kaming napuntahan doon, isang lugar, kamay ni Jesus. No? Pero sabi nga, dito sa binasa natin, ang hipo ng Panginoon, o the touch of Jesus. Katulad po ng bulag na ito, mga kapatid. Sabi po ng scripture, dinala po siya ng kanyang mga kaibigan kay Jesus. At ano po ang kanilang objective? Sa verse 22. Sabi po, some people brought a blind man to Jesus and they begged him to touch the man and heal him. Ano po ang objective ng mga kaibigan niya? Ang objective po is to touch him. Hipuin siya para mahipo siya ng Panginoon. Now, bago po tayo pumunta, mga kapatid, sa touching, at yun po ang pag-uusapan natin, makikita po natin na ang problema ng taong ito na dinala ng kanyang mga kaibigan sa Panginoong Hesus, hindi po siya makakita. Siya po ay bulag. He was blind. At siguro, you are not blind, kapatid, and I am not blind, but we can be visionless. Spiritually speaking, maaaring nakakakita tayo physically, pero wala po tayong vision. Ang vision po ay very important kasi vision is the picture of the future. And with the right vision, I believe will lead you to the right decision in life. And because right believing also produces
right living. At ang problema ng taong ito na binasa po natin ay hindi po clear ang kanyang vision. At wala talaga siyang vision at all. At ang sabi ng scripture sa verse 23, napaka-awkward nga ng ginawa ng Panginoon dito. Sabi sa verse 23, Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village. Then, spitting on the man's eyes. Kung sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, kung duduraan mo ang mata ng isang tao, hindi siya papayag kasi baka may COVID. Sabi rito, ginawa ng Panginoon, dinuraan niya ang mata ng bulag. He laid his hands on him and asked, "Can you see anything now?" Ang tanong ng Panginoon, nakakakita ka na ba? Yeah, ang sabi ng scripture, I can see, but the man looked around. Yes, he said, sa verse 24. I see people, but I can see them very clearly. They look like trees walking around. Makita po natin dito na ang taong ito hindi po siya bulag since birth. Bakit ko po nasabi? Sabi kasi dito, nakikita niya pero blurred. They look like trees walking around. Na-realize nyo ba, mga kapatid, na ang taong ito ay hindi talaga bulag since birth. Kasi alam niya kung ano ang itsura ng punong kahoy. Ibig sabihin, dati nakakakita siya. Siguro sabi niya, bakit mo nasabi, Pastor? Kasi kung babasahin natin ang scripture, sa huling verse na 25, sabi rito, his sight was restored. Ibig sabihin, dati nakakakita siya, ngayon na-restore ang kanyang paningin. Kaya sabi rito, ang sinabi din sa scripture na dinuraan siya ng Jesus at tinanong siya, nakakakita ka na ba? Oo, pero para mga puno. Na kung ikaw ay bulag since birth, hindi mo alam kung ano ang itsura ng puno. Ibig sabihin, dati siyang may paningin. Kung titingnan po natin sa spiritual aspect, kung pag-uusapan natin ito, marami po sa atin na hindi bulag. But maybe some of us, we had a vision noon, pero ngayon, wala na. Nawala. Ito po ang tanong. Ilan kaya sa atin mga kapatid ang may vision noon pero wala na ngayon? Ilan kaya sa atin ang mayroong determinasyon noon pero wala na ngayon? Ilan naman kaya sa ating mga kapatid ang may passion noon pero wala na ngayon? Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Dati may commitment siya before, pero wala na ngayon. At noon mayroong clarity ang spiritual journey ng bawat isa, pero maaring nawala na ngayon. Dito po sa binasa nating verses, meron siyang vision before, pero nawala ito. Ang tanong sa kanya ng Panginoon, nakakakita ka ba? Ang sagot niya, yes po. Nakakakita po ako. So kung ako ang tatanungin niyo mga kapatid, I don't know about you, but in principle, okay na din na kahit blurred, kaysa wala talaga. Nung una, wala talaga siyang nakikita. Sa madaling sabi, parang sinasabi ng scripture, he was bitter but not healed. Mas maigi ang kanyang sitwasyon ngayon, may nakikita at naaninig siya, pero still, hindi pa rin siya magaling. He was bitter, but he was not fixed. He was bitter, but not whole. Di ba nakaka-interest mga kapatid? Very interesting. Na pwede kang, you can be saved, but stuck. Yung bang, na-stuck ka na. Hanggang doon na lang. Na-save ka nga, pero hanggang doon na lang. Kasi ang importante, alam natin kung saan tayo pupunta. Kasi sabi niya, may nakikita po ako pero para silang puno. Sa madaling salita, parang sinasabi niya,
na may naaaninag ako, pero hindi pa yon. Alam ko hindi pa ako magaling. Ibig sabihin, alam niya yung destinasyon niya. Alam niya kung anong pakiramdam ng magaling ka na at nakakakita ka. Di po ba? Which means, tayo bilang mga Kristiyano, alam dapat natin kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon. Alam dapat natin kung ano ang pangako ng Diyos sa atin. Kasi kung wala kang destinasyon, kung hindi mo alam ang pangako ng Diyos, kung wala tayong endpoint, kung wala tayong pupuntahan, kung wala tayong finish line, paano mo malalaman kung malapit ka na sa pupuntahan mo? Very important na alam po natin ang ating destinasyon. Kasi kung di mo alam ang pupuntahan mo, pwede ka na siguro mag-settle sa okay ng blurred, okay ng ganito na lang ako. Di bali na akong hindi whole, pero di bali na hindi ako fixed, pero dapat hindi po tayo manatili sa ganun. Gusto ko kayo i-challenge mga kapatid. Don't settle for that. Kasi you must allow God to touch you. Kasi nung una, dinuraan siya ni Jesus. Dinuraan ang mata niya ng Panginoong Jesus. Ang kanyang mga mata, wala siyang nakita, kundi blurred. Pero by the second time, ang sabi ng verse 25, then Jesus placed his hand on the man's eyes again. Sabi rito, then Jesus placed his hands on the man's eyes again. And his eyes were opened. His sight was completely restored. And he could see everything clearly. So, ang sabi sa verse, he could see everything clearly from blurred to clear. Di ba mga kapatid, isa itong malaking milagro? Nung hinipo siya ng Panginoon, biglang naging malinaw ang kanyang paningin. Which again, I want to remind you mga kapatid, our God is an Alpha and Omega. He is the beginning and He is the end. And watch this kapatid. God is also called the author and finisher of our faith. Ang Diyos po natin, hindi lang siya nagsisimula sa buhay natin. He can finish what He started in you. Ibig sabihin, God gave us His grace to start this race. I believe God will give us the grace to finish the race. Hindi ihinto sa blurred ang vision natin. Hindi ihinto na parang nakakaaninag lang tayo. Parang mga puno lang nakikita natin. Because with one touch from our Lord Jesus Christ, you can see very clearly. Your vision will be very clear. Sa isang hipo lang ng Panginoon. Pero unfortunately mga kapatid, one way or another, lahat tayo ay nagiging impatient. Kapag hindi pa natin nararating yung destination natin na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, pag titingnan mo sa Bible, ang sabi nga, sinasabi, weeping may endure in the night, but joy comes in the morning. Kita po natin yan sa Psalms 30 verse 5. Na para bang umiiyak ka buong gabi, buong magdamag, pero alam mo may kaligayahan after this. What a promise na mula sa ating Panginoon. Pero pag titingnan mo ang buhay mo, parang puro lang iyak. Kailan ba ako liligaya? Parang iniisip mo, Pastor, may mga pangako ang Diyos, pero kailan ba ito matatapos? Nasabi ng Scripture, we will sow in thirst, we will harvest in joy. Pastor, naiinip na ako, lagi na lang sow in thirst. Kailan ba ang harvest? Trabaho na ako ng trabaho, kailan ba ako aasinso? At dahil sa mga circumstansyang ito, maaaring nadidiscourage na po ang bawat isa sa atin. Huwag mong sukuan yan, kapatid. Sabi nga rito,
ng Panginoon. We must not move by our feelings at we must not move by what we see, but we must be moved by what we believe. Gusto kayong i-challenge, wag niyong sukuan ang mga pangako sa iyo ng Panginoon, kapatid. Huwag mong sukuan ang Zoe life na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, na gusto niyang maranasan mo sa buhay mo. Kapatid, ito ang tandaan po natin. You are not created to give up. You are not created to quit. Because, yes, we need the faith for the middle, but we also need the faith to sustain the journey. Na ito, mga kapatid, ang kailangan natin. Yung race o yung karira, yung race na ito na binibigyan sa atin ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin ito. So let me just tell you this, mga kapatid. Don't settle for the speed. Huwag ka na lang makontinto doon sa dura sa iyong mga mata. Go for a touch. Huwag kang pumayag na hanggang dura lang. Hayaan mong hipuin ka ng Panginoon, kapatid. Hayaan mong hawakan ng Diyos ang iyong buhay. Invite Jesus into your life. Para bang yung miracle ng turning water into wine. Alam niyo ba kung hindi umatin ang Panginoong Hesus sa wedding, walang miracle na mangyayari? Nakuha niyo po ba yun? Yung miracle, na first miracle ng Panginoon, ng water into wine. Kung ang Panginoon ay hindi umatin sa wedding, walang miracle na mangyayari. Kaya mga kapatid, if you want miracle to happen in your life, invite Jesus into your life. If you want miracle in your career, invite Jesus into your career. Don't settle for less. Don't settle for a speed. Go for a touch, mga kapatid. Oo, hindi pa natin nakukuha. Oo, parang sa tingin natin, malayo pa. Pero since ito ang pinangako ng Panginoon, may appointed time ang Panginoon. May fulfillment ang mga pangako na yan. Kung maalala niyo po ang sinasabi sa Habakkuk, chapter 2, verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but it speaks of the end and does not lie. If it delays, wait for it. It will surely come and will not delay. Tingnan po natin ang part na to. Dalawang delay na nasa isang sentence. Tingnan natin. But it speaks to the end and does not lie. If it delays, wait for it. It will surely come and will not delay. Bumabagsak man tayo, mga kapatid, but failure is not final. Failure is not fatal. Natatalo tayo, pero it's only temporary. Hindi permanente na loser ka. Mga kapatid, always remember that you have always the grace of God to finish the race. Walang permanente sa buhay na ito. Tandaan niyo po yan. Dati nga, lagi ko sinasabi, maging ang mukha natin hindi permanente. Dati bata pa tayo, di ba? Ngayon matanda na tayo. Dati marami tayong buhok, ngayon wala nang buhok. Okay? Ibig sabihin ko, iba kalbo na. Sorry po, example lang. Okay. So, ibig sabihin, makikita po natin, Diyos lamang po ang hindi nagbabago. Kasi pansinin niyo po ang first part ulit. For the vision is yet for appointed time. Anumang ipinangako ng Diyos sa tamang panahon. Okay? Sabi dito, sa tamang panahon, in the appointed time, ipagkakaloob ito ng Panginoon sa inyo. Question. Kailan ba ang appointed time? Di sinabi sa atin, right? Wala po sa verse. Ang alam natin, may inilagay na vision ng Panginoon. Pag may binigay na pangako ang Panginoon, He will finish it. Why? Because God will always finish what He started. Kung ano man ang sinimula ng Panginoon sa iyong buhay,
kapatid, tatapusin yan ng Panginoon. Siguro maalala niyo isang movie ni FAJ. Sabi niya, inumpisahan mo, tatapusin ko. Pero magkaiba po yun. Pero ang Panginoon, kapag may inumpisahan siya sa buhay mo, tatapusin ito ng Panginoon. God is not a partial God. Ang Diyos natin ay hindi siya Diyos ng impartiality. Pag inumpisahan niya ng Diyos, ipagpapatuloy niya ito. Kung delay man ito mga kapatid, huwag kang matatakot. Huwag kang magpanik sa delay. Sapagkat alam natin na kahit pakiramdam natin delay, ang Panginoon kapag inumpisahan niya, tatapusin niya ito mga kapatid. Ibig sabihin, kung hinahayaan ng Lord na makapag-start ka ng business, I believe God will empower you to run that business. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng anak, tutulungan ka ng Diyos na mapalaki ang iyong anak. Hindi kanya iiwan sa ere. Hindi ka iiwan ng Panginoon. He will give you the grace to start it, but He will also give the grace also to finish it. Kapag ikaw kapatid ay nag-decide na maglilingkod sa Panginoon, di lang puro simula ang ibinibigay na grasya ng Panginoon sa atin. Gusto kang bigyan ng grasya para matapos ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang challenge mga kapatid ay ito. Kung ikaw ay nagdidesisyon na marahil parang nagkakaroon ka ng pakiramdam, gusto mo nang sumuko. Kapatid, another encouragement, keep on moving forward. Keep on serving the Lord. In spite ng lahat ng pagkatalo mo, in spite ng mga difficulties sa buhay mo, in spite ng mga kritiko sa paligid mo, let's keep on moving forward. Your destiny is so great, mga kapatid. Gusto ng Diyos, tapusin mo ang anumang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Maghintay ka lang, kapatid. Maging faithful ka lang. Kasi kapag naniniwala ka, mga kapatid, kapag faithful po tayo, at just the right time, sa tamang panahon ng Panginoon, ipagkakalob niya sa atin yun. Si Abraham, 25 years siya na nag-antay sa kanyang pangako. But look at this verse in Hebrews chapter 6 verse 15. Then Abraham waited patiently and he received what God has promised. Anong makikita po natin dalawang katotohanan dito? Unang truth. Tatanggap ka kasi ang Diyos ang nangako. Pangalawang truth, kailangan mag-antay ka patiently. Kasi minsan nakakainip, di ba? Katulad po sa akin, naiinip din ako. Dapat January nasa Pilipinas na kami ng aking asawa. Dahil November mag-resign ako. Pero dahil po sa pag-iintay po na matransfer po ang visa ni Melissa sa kanyang company na in-apply last November, hanggang ngayon po ay wala pa. Parang wala pa akong nakikita. Sabi nga dito, sabi nga, minsan nakakainip, minsan hindi natin feel, minsan parang wala kang nakikitang nangyayari. Pero sabi rito, i-encourage ko rin ang sarili ko, but you have to understand that your God is faithful God. Amen. Na kapag sinabi ng Diyos o pinangako ng Diyos, tutuparin ito ng Panginoon. Importante na nakilala mo kung sino ang Diyos natin. Kapatid, importante na makilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Because the revelation who God is in your life will be the experience who He is in your life. Yung madalas na na-experience natin sa ating buhay, kung sino ang Diyos sa ating puso. Minsan di natin nakikita ang galaw ng Panginoon at minsan impatient na tayo. Sasabihin natin, Lord, kailan ka gagalaw? Lord, kailan mo gagawin to? Lord, kailan mo i-accomplish to?
Kailan mo sasagutin to, Panginoon? Matagal na akong naghahanap ng trabaho, Lord. Hanggang ngayon, parang walang nangyayari. I can understand kung saan nanggagaling ang mga hugot natin minsan. Kasi dahil sa mga pinagdadaanan natin. Pero ang the best, mga kapatid, ay kailangan ma-remind po tayo kung sino ang Diyos sa ating buhay. Kung di mo makita ang kamay ng Diyos, pagkatiwalaan mo ang puso ng Diyos. Na ang gusto ng Diyos ay kabutihan para sa iyo at sa akin. Yung Zoe life gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit worried ka sa panahon natin ngayon, ngumiti ka pa rin. Katulad po ng pandemyang ito. Hindi ka basta nakakalabas. Lalabas ka man, kailangan lagi kang nakamas. Hindi na pwede yung face-to-face na gathering na namimiss na rin natin, yung sama-sama tayo. Sabi nga po, kahit ganyan, ngumiti pa rin po tayo. Alam nyo, marami dapat tayo ireklamo. Ang suggestion ko, kaysa magreklamo, magpuri po tayo sa Panginoon. Marami po tayo dapat ireklamo sa mga nangyayari sa buhay, lalo na sa panahong ito. May nagsasabi na hindi na normal ang nangyayari ngayon. Akala ng lahat, pagkatapos ng year 2020, tapos na rin ang COVID. Pero parang mas naging grabe pa. Even though parang wala po tayong makitang solusyon, na parang walang nangyayari, magpuri po tayo sa Panginoon. God will always make a way. Know who God is in your life. Kapag pinangako ng Diyos, gagawin niya yun. And He is faithful. He is faithful to His word. His word will not return to Him void. Sabi nga po sa Isaiah 55:11, so also will be the word that I speak. It does not return to me unfulfilled. My word performs my purpose and fulfills the mission I sent it out to accomplish. Anong sabi ng scripture? Sa Philippians 1:6, being confident of this. Pag sinabing being confident, si Pablo po nagsasalita dito, sabi niya, confident siya that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Actually po, ang word na completion dito sa Greek is a fruitful finish. So kung ano ang sinimula ng Panginoon, hindi lang yan matatapos na defeated finish. Matatapos yan na fruitful finish. Na rewarding ang pag natapos mo. Hindi lang yung natapos mo na nakasurvive ka. Hindi lang yung parang pagod ka. Natapos ka nga, pero pagod na pagod ka. Hindi lang yung parang stress ka. Pero nakatapos ka naman. Natapos, pero tumanda. Natapos, pero kumina na. No. Ang sinasabi rito ng Panginoon, anuman ang sinimulan niya, hindi ka dapat na stress out. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid, kung stress out siya. Kundi yung fruitful finish. Gusto ng Diyos pagkatapos ay ikaw ay flourishing. Anumang struggle na pinagdadaanan natin, matatapos din. Matatapos din yan kasi ang Diyos ay nasa ating tabi. Parang sinasabi ng Panginoon sa atin, kahit pagod ka na, God will give you grace to finish it. Lagi mong tatandaan yan, mga kapatid. Nasimulan na natin ang pandemyang ito, bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon hanggang sa matapos ang krisis na ito. He will give you the protection, He will give you the strength, He will give you provision, and His grace will be given to you to finish this pandemic. Isang malakas na amen naman dyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, malapit na po tayo matapos.
Gusto ko pong i-share sa inyo ang verse na to. Deuteronomy 33:25. Your sandals shall be iron and bronze. As your days, so shall your strength be. Actually, itong verse na to mga kapatid is talking about war. Kasi sa labanan ng araw, kapag nasugatan ang paa ng isang mandirigma, hindi na siya makakapagpatuloy. Kaya at that time, yung mga sundalo po noon kailangan iron shoes para hindi sila matalo sa labanan. Ano ang sinasabi ng Lord dito sa atin? Your sandals shall be iron and bronze. Now, this is not a popular teaching, pero gusto ko lang pong i-remind sa inyo, church, that we are God's army and we are His army. And we are on a spiritual warfare. We are on war. Sabihin niyo sa katabi mong kapatid, nasa giyera tayo ngayon, mga kapatid. At lahat tayo ay nasa wrestling ng buhay na ito. Nasa giyera ng buhay na ito. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan. May mga struggle po tayo sa buhay. May struggle tayo sa family. May struggle tayo sa career. May struggle tayo sa business. Pero tingnan nyo ang pangako ng Panginoon sa last part. Yes, your sandals shall be iron and bronze. As your days, sabi ng Panginoon yung last part. As your days, so shall your strength be. Ang sinasabi ng Panginoon dito, your strength will match. Hanggang buhay ka, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. He will give you enough strength each day. Dahil ko nga sinasabi sa akin, naging kasabihan ko ito, na hanggat buhay po tayo, may pag-asa. Sa giyera ng buhay na ito, He will give you enough strength each day to advance. Hindi 2 days in advance. Just enough for the day. God wants you to trust Him. Hindi parang baon natin na in advance. Kaya nangyayari, nauubos yung baon natin. Parang mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa kanila tungkol sa mana, kumuha lang kayo ng ina para sa araw na to. Pero ang ginawa nila, hindi sila sumunod. So, ang nangyayari, nabubulok. Anong sabi ng scripture kapag nananalangin kayo? Give us this day our daily bread. Just enough for the day. Ang sabi ng Lord sa Psalms 109 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Hindi rito sinabing spotlight para sa forest o para sa future. No, it's just a lamp. Kasi kahit itaas mo ang lampara mo, makikita mo lang yung susunod mong hakbang. Because God wants you to trust Him. Kung kayo man ay nasa warfare o nasa giyera, nasa wrestling ng buhay na ito, don't worry. Kasi hanggat buhay ka, hanggat may araw pa, may lakas na gustong isupply ang Panginoon sa iyo. God will give you the strength to finish it. Tulad ng mga Israelita, speaking of sandals and shoes, ang mga Israelita po, nang sila po ay naglalakbay sa disyerto for 40 years. Imagine po, 40 years. Ano ang sabi ng scriptures? Ang sabi ng scripture, ang kanilang sandalyas ay hindi napudpud. Why? Because God sustained them. Di lang sila hinayaan ng Diyos, o sige, pagkalabas nyo sa Egypt, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Sinustain ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan, mga kapatid. Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon sa atin, you need the grace. You need the grace of God to finish it. Na mga kapatid, nasa pandemya po tayo, di ba? Ang dami natin pwedeng gawin. Ang iba sa atin, inip na sa buhay. Siguro, ang buong bahay mo, nalibot mo na. Kabisado mo na kung ilan ang tiles sa bahay ninyo. Kabisado mo na kung alin yung mga pintuan na tuklap na ang pintura.
Siguro ang iba naman sa atin ay memorize na ang buong kapaligiran ng bahay niyo. Pero sa panahon ito mga kapatid, sabihin na natin na para tayong na-trap. Di ba? Maraming kang choices. Ang iba siguro, nagni-Netflix. Sasabihin mo siguro, walang problem sa akin yan, basta may internet. Buhay na rin ako. Gusto ko kayo i-challenge mga kapatid. Kung makakaramdam ka na ng pagka-bored, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, keep pushing forward. Because mga kapatid, ang kalaban po natin, ahadlangan ka para matapos ang pinagawa sa iyo ng Panginoon. Ayaw ng kalaban na tapusin mo ang grace na ito. Ayaw niya na matapos natin, ayaw niya na masurvive natin, magawa natin, maranasan natin ang mga ipinangako sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yun ang magandang pagtatapos. Hindi ka lang basta natapos. Una, lumaban ka. Pangalawa, you finish the race. Tapos, finished. Past tense. Natapos mo pero hindi nawala ang pananampalataya mo. Para kung matatapos man ang pandemyang ito ng COVID, hindi rin nawala ang pananampalataya mo, kapatid. Hindi rin nawala ang relasyon mo sa isa't isa. Let me just remind you mga kapatid, bago po ako mag-close. Itong pandemyang ito, these two will pass. These two will end. Yung virus na ito, na kahit gaano man siya kalala, this will end. Amen? Pero pagkatapos ba nito, ang tanong, are you a bitter person? Are you a bitter person? Or are you a worse person? Are you a bitter person after the COVID-19? O mananatili pa rin tayong pareho ng dati? God wants us to give us the grace to finish, not just to finish, but to finish strong. It depends on what you will do in this COVID pandemic season. Papayag ka ba basta ka na lang survivor? We made it pero pagod tayo, stressed out. Ang challenge ko mga kapatid, tulad ng challenge ko rin sa aking sarili, I will come out better. This pandemic should make us better, make us stronger. Oo, limitado ang ating mga galaw. Pero we have to push through and to be determined to be the church na makatulong pa rin tayo. Hindi yung puro lang tayo kain ng kain kasi nasa bahay tayo. Hindi yung puro Netflix lang tayo ng Netflix. Hindi yung puro Mobile Legend ng Mobile Legend. At hindi na rin nakakaligo. Ang suggestion ko po sa mga kabataan, tulungan ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Kung kayong magbasa ng Bible, gawin po ninyo. Hallelujah. This virus cannot change my purpose. This virus cannot change our destiny. Because God had called me up, not what I have done in the past, but He called me for a good destiny. Katulad po ni Peter sa scripture, nang makita niya ang Panginoon na naglalakad sa tubig, Lord, I want to try that one. Ang sabi ng Panginoon, come. And Peter was able to walk on water. God has given him the grace to start. Pero sabi ng scripture in the middle of it, dahil nakapokus po siya sa hangin at sa alon, he began to sink. Lumubog siya at immediately niligtas po siya ng Panginoon. Kapatid, God knows exactly what you need. Kung ano po ang kailangan mo, kapatid, na tulong. Kung si Lazarus, pinuntahan ng Panginoon after 4 days pa, pero si Peter, immediately, Jesus rescued him. Jesus stretched out his hand and immediately rescued Peter, mga kapatid, and they went back to the boat kasama ang kanyang mga disciple.
Once more, I want to point out this na si Peter lang ang disciple na nakalakad sa tubig, mga kapatid. Anong ginagawa ng iba doon? Andun lang sila, nanunood lang sila kay Peter. Si Peter lang ang may lakas ng loob na nagsimula. Si Peter lang ang may determinasyon na sumunod sa ating Panginoon. Pero lumubog siya. Pero tinulungan siya ng Panginoon. Sometimes, you know what? Tulad ni Paul. Sometimes God will use a shipwreck para maranasan mo ang pagtitiwala na hindi dapat sa barko ka magtiwala kundi sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. I believe with all my heart, mga kapatid, anumang buhay, anumang purpose, anumang calling, anuman ang pagtawag sa iyo, anuman ang destiny, God will give you the grace not just to start it, but grace para matapos ito. Not just to sustain you in the wilderness, but God will give you the grace to finish kung anong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Anumang ministry ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, anumang inilagay sa iyong balikat, anumang family ang pinagkatiwala sa iyo, anumang buhay, anumang karir, anumang grupo ng mga tao ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, God will give you the grace, the wisdom, the anointing, the determination, the vision, the passion para mo magampanan lahat ng pinapagampanan sa iyo ng Panginoon. Just continue to trust God. This is not by our own might, not our power, not by our own ability, but only the grace of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo. Tunay, Panginoon, na kasama ka namin sa oras na ito. Dahil tunay, Panginoon, na hindi limitado ang aming layo sa isa't isa. Ang salita mo ay totoo, Panginoon, na nagsasabi, kung mayroong 2 o 3 nagtitipon sa pangalan mo, andun ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kay Lord, pagpalain mo ang mga salitang ito sa aking mga kapatid na nakinig, Panginoon. Palaguin mo sa kanilang buhay. At salamat, Panginoon, dahil ito'y nagsilbing kalakasan, nagsilbing gabay, nagbigay ng kapayapaan po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na muli binuhay mo, Panginoon, ang aming mga puso para patuloy po kami magtiwala sa iyong kabutihan. Patuloy kami panghawakan ang mga pangako mo sa aming Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po, Ama, ay aming pinupuri, pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami po lahat magsasabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord.